Alam nyo kung ano ang dapat nilang gawin? Yung sinasabi nating matagal na. Ano yun? Hindi mo kailangan yan eh. Magdagdag ka ng additional requirements sa COMELEC. Di ba? Hindi mo lalabagin yung constitutional constitutional right ng isang mamamayan. Ang kailangan mo lang na idagdag dyan, kasi ito, normal ito na nangyayari. Mga kriminal na pumupwesto sa gobyerno. Sino ba ang malalakas ang loob na gumawa ng krimen? Mga anak, kapatid, o pamilya ng mga politiko, ng mga opisyal sa gobyerno. Di ba? Yan naman ang malalakas ang loob na kapag kaya gumawa ng krimen, walang parusa yan Mga kaibigan Tingnan ninyo yung anak ni Paeldon. Nasa na? Patay sila ng patay ng mga adik. Pero yung anak ni Paeldon, nahuli ng mga authorities, di ba? Asan yun? Absuelto. Mga kaibigan. So, ang pwede mong gawin ganito. At ito, walang kukontra. Sigurado. Idagdag mo yung kailangan, kasi tatakbo ka, di ba? Kung tatakbo ka at nanalo ka, at ang intensyon ng pagtakbo mo naman humawak ng posisyon sa gobyerno, di ba? Intensyon mo yun sa pagtakbo Yun ang primary. Makahawak ka ng posisyon. Ngayon, hahawa ka ng posisyon. Ito'y paulit-ulit natin sinasabi Ang lahat ng humahawak ng posisyon o trabaho sa gobyerno, meron niyang tinatawag na Biblia. Yun yung batas na dapat nilang sundin lahat. Na kapag sabi ko nga, pagka may graphing corruption, tingnan ninyo, pag dinimanda yung mga yan, halimbawa, yung mga lumabas sa COA audit, dinimanda yan. Hindi lang anti-graft case ang kaso niyan. Merong karugtong yun o merong dagdag na kaso yun. Ano yun? Yung violation of Republic Act 6713. Ano yun? Yun yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Kasama lagi yun sa kaso. Bakit? Kasi pagka nagnakaw ka, nilabag mo rin yung batas na yun. O kaya, meron kang ibang batas na nilabag, liable ka dun sa 6713. Bakit? Kasi yun ang nagtatakda ng mga tuntunin kung paano gagampanan ng isang empleyado at opisyal ng gobyerno ang kanyang accountability, pananagutan, tsaka yung tungkulin niya. Nandun lahat yun sa 6713. Sa madalit sabi, kailangan, bukod sa qualified ka, lahat tayo qualified, mag-undergo ka. Halimbawa, 3 buwan, meron talagang nakaset up na ganyan, ang gobyerno, di ba? O ang COMELEC mismo, na ikaw ay mag-a-undergo ng orientation. Sasailalim ka sa orientation bago ka maghain ng Certificate of Candidacy. Dahil pag inihain mo, kailangan merong naka-attach na certificate na ikaw ay pumasa pagkatapos na sumailalim sa orientation ng Republic Act 6713. Mahaba kasi yun 3 buwan. Orientation yan, pag-aaralan mo yan, seminar, di ba? At pagkatapos niyan ay bibigyan kayo ng examination. Kung yung driver's license nga, bago ka kumuha, sangkatutak, mahigit 100 yung sasagutan mo, di ba? Mga kaibigan, di ba? Kumuha kang driver's license.
Ang dami mong examination. Hindi lang hindi lang actual, kundi written examination. Oh, di ba? Bakit yan paghawak sa tungkulin hindi ninyo gamitin yan, di ba? O, kailangan pag nag-file ka, naka-attach sa iyong certificate of candidacy, yung certification na ikaw ay pumasa. Matapos kang sumailalim sa seminar or orientation ng Republic Act 6713. Bakit kailangan yun? Para pag nanalo ka, alam mo ang gagawin mo. Kung paano mo gagampanan ang trabaho mo. Karamihan dyan, di naman alam Di ba? Kaya, pag sabit na, nagpapalusot. Hindi ko anya pirma yan mga kaibigan. Palusot yun Di ba? Ito anya mga gumawa niyan. Conspiracy yan Kasali ka dyan. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng magnakaw. Kita niyo si Duque. Paano mo kakasuhan si Duque? Maraming kasabwat yan. Kasi pandarambong yung ginagawa Sa pondo ng bayan Pag pandarambong ay sa buwatan yan. Hindi pwede magawa ng isang tao yan. Pandarambong sa pera ng taong bayan. Marami kang kasabwat dyan. Para makasuhan, para maparusahan ka, kailangan kasamang ididimanda lahat ng kasabwat mo. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, yun ang kailangan. Yun ang dapat ninyong gawin, man lang. Yun man lamang. Si Lito Lapid ba, alam ba niya trabaho niya? Si Manny Pacquiao, alam ba niya trabaho niya? Si Bato nga ang tagal naging pulis Hindi naman niya alam ang trabaho niya. Di ba? Mga kaibigan si Bongo, ano pinagsasabi, kaya nabubutata sa Senado. Di ba? Magdadrama, dadaanin sa drama. Yung paawa effect. Tutulong sa taong bayan. Tulong? Hindi naman tulong ginagawa nyo Nangangampanya kayo. Di ba? Nang wala sa panahon. At nagbo-vote buying kayo. Namimigay kayo. Vote buying yan. Sasabihin, hindi pa covered Yun na nga Hindi pa panahon gawin nyo yan. Ginagawa nyo Ginagawa nyong utang na loob ng taong bayan, yung mga ayuda, yung bakuna, ayuda. Mga kaibigan, yung ilang lata ng sardinas, kailangan malaking utang na loob sa kanila yun. Mga kaibigan, yung bakuna na lahat naman yun, puro pera ng taong bayan yun. Hindi ho ba? Mga kaibigan, yun ang gawin yung batas para masiguro natin na ang lahat ng uupo sa gobyerno ay nalalaman ang kanyang ginagawa at alam niya ang consequence ng kanyang mga pinaggagawa. Hindi ho ba? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Kapag ka nagkamali tayo ng pagboto sa 2022 at isinapalaran mo pa rin yung bahala na si Batman bukas, wala na. Yan, Talagang ino-organize na nila para sa sindikato na lang itong pagtakbo sa pwesto sa gobyerno. Yung COMELEC nga, halos private na Private property na. Bakit? Ang mga opisyal, sa kanila. Ang Smartmatic, sa kanila. Yung magseserbisyo ng mga deliveries kung ano-ano, sa kanila. Ano yan? Public, private property na yan.
Private business na yan. Di pa ba ninyo naiintindihan yun? Ha? Personal na nilang pribadong negosyo ang COMELEC. Ha? Mga kaibigan. Eh sabi ko nga, alin yung COMELEC, isa pa sa dapat ni gawin dyan, magtayo ng isa pang hiwalay na merong quasi-judicial power na tanggapan. Dapat ang mga kaso wala sa poder ng COMELEC. Bakit? Eh kasi lalabas kang, hanggang ngayon lumalabas tayong luko-luko eh. Halimbawa, nanalo yung mandaraya. Di ba, kanino ka magrereklamo? Di ba sa COMELEC ka pa rin pupunta muna? Para doon litisin yung kaso mo? Yung electoral protest mo? Di ba? Pupunta ka sa COMELEC. Eh paano tayong luko-luko ron? Eh luko-luko ka kasi yan ang nagproklama eh. Di ba? Taga-COMELEC ang nagpoproklama ng official winner. Diniloloko mo sarili mo, dapat hiwalay. Hindi ba? Wala dapat pakialam yung mga commissioner na yan. At dapat maiwan na lang na responsibilidad sa kanila yung pagbilang ng boto. Ano pa ihiwalay mo? Tanggalin mo sa kanila yung kapangyarihang pumasok sa kontrata. Ang matitira, pagbilang lang ng boto, supervision sa conduct ng election at pagbilang ng boto. Pero maliban doon, wala na. Dapat yan ay merong, di ba, katulad ng pulis, merong napolcom eh. Di ba? Eh alam, nakaupo ngayon dyan si Aguirre. Di ba? Si Pastillas, mga kaibigan. Nakita na ninyo. Di ba? Pag magreklamo ka sa Napolcom, dapat ganon ang COMELEC. Kasi wala na eh. Sipin mo, irireklamo mo yung kalaban mo doon sa opisina na yun din ang nagproklama na nagsabing ito nanalo. Eh, dapat pagka nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, merong nagprotesta, dapat kasama mong ididimanda, COMELEC. Hindi. Sila rin ang didinig ng kaso mo eh. At hindi sila kasali sa kaso. Sa pinapananagot, walang accountability. Hindi ba? Yun ang dapat magkaroon tayo. Dahil hindi na ho katiwa-tiwala ang COMELEC ngayon. O ito, sila na nagsasabi nito eh. Ang objection niya raw dyan, o pagtutol niya dyan sa panukalang batas na yan, is that it would disadvantage poor candidates. Oh. Kawawa yung mga mahirap by causing them to be hesitant to file certificates of candidates. O yun na nga sinasabi ko. Eh ganun din pala ang nilalaman nito, mga kaibigan. Eh sino ba nagpasimula nito? COMELEC ito eh. Nagpasimula niyang nuisance candidate na yan eh. Dapat walang nuisance candidate. Hindi ba? Mag-set ka ng ibang additional compliance. Di ba? Oh, mga kaibigan. Oh, mag-set ka ng ibang, kasi yung iba, baliw, di ba? Tumatakbo. Meron talaga nun eh, may katok. Di ba meron dyan, nagalit nga si Chris Aquino. Nung in-interview Gago, sabi, girlfriend niya raw si Chris Aquino. Ang galit ni Chris eh. Sipin mo, may tililing yun, mga kaibigan. Ano tililing doon? Hindi mo naman girlfriend yun, ba't mo sasabihin girlfriend? Di ba? May sayad yun. Oh. Meron pa dyan, nagdadala ng si Amay, nagpatay pa ng manok dyan eh. Di ba? In-exorcise yung COMELEC eh. Tatablan ba sila niyan? Mas makapangyarihan ng pera. Oh, hindi na tinatablan ng kulam. Kung may mangkukulam ngayon, ang daming patay. Sa gobyerno, talo COVID dyan. Mga kaibigan.
yung mangkukulam, di na sila active eh. Nalaos din eh. Mga kaibigan, di na uso kulam eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Pantay-pantay Ito po si Percy Lapid. ng aapit. Maraming salamat at magandang yumaga, Richard Gomez. Alam mo, ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na